Dalawang magkaibang strategy. Scandal-style heat versus sistematikong undermining. Pero sino ang naka-carry sa papel? Short, hindi tayo mag-spoiler dito. Titingnan natin round per round. Gagamitin ko lang yung supplied analysis. Focus sa angles, rebuttals, delivery dependence at paper-proof na lines. Paalala, ilang punch depende talaga sa live delivery at local context. Kaya may mga confidence notes sa baba. Sinyo nag-open na may presence, absence at ego hits. Tumakbo sa sleep one karma angle na may malinaw na visual payoff. Maraming mga moments niya nakabase sa crowd energy at repetition. Apex naman nagpatupad ng sustained credibility assault, ghostwriter paratang, technical jabs, persona flips, Joker Riddler, at isang closer na inalisa ng saysay ang mga outside helpers. Confidence sa grading, medium. Dito dumating yung visual payoff ng kanyang sleep angle. Biruin mo, mas pinili niya pang labanan yung antok. Bugok, karma is real. Hindi mo ba na-feel? Ginawa kang pampaantok, literal siyang sleeping pill. Ang metaphor na sleeping pill ang tumitiyak ng tema ni Sinyo. Madaling tandaan at crowd-friendly kung malinis ang delivery. Pakinggan naman ang repetition na nagpapataas ng intensity. Kaya dyan ako gigil na gigil sa'yo, putang ina mo. Dyan ako gigil na gigil sa'yo, putang ina mo. Ito yung paraan niya para i-amp up ang crowd. Effective bilang crowd bait pero nakadepende sa performance energy. Maagang frame setting mula kay Sinyo. Walang hiya! Apex versus Sinyo! Hindi ba ako lugi niyan? Nilalagay niya ang matchup bilang moral branding beef. Simple at diretso, nagbibigay ng dahilan sa mga susunod niyang atake. Character jab na nagpapatibay ng authenticity attack. Naalala ko tuloy lahat ng mga panggagagumot pangungulit pero wala akong dinibdib. Sinyo dito tumatamaan sa wala kang dinibdib. Malinaw na discredit sa pagkatao ng kalaban, madaling maintindihan ng audience. Ito naman ang unang malaking counter ni Apex. Mga ghostwriter mo, pinipilit hindi mag-multi para hindi halata! Ghostwriter accusation ang gamit niya para i-undermine ang pinakamalalakas na technical bars ni Sinyo. Tactical at nakakasira ng kredibilidad kung paniniwalaan ng crowd. Persona play para mag-reframe ng dynamics. Pagdating sa pagpapanggap, ubod ng galing to. Kung siya si Joker, sige, ako si Riddler, may Joker Riddler flip ang ginawa ni Apex para ipakita na siya ang mas intellectual foiling presence. Malinaw ang rhetorical image at gumagana kung confident ang delivery. Isa pang comic reassignment na mas blunt. Hindi sa'yo bagay maging Joker, ang bagay sa'yo talaga, two-face. Tinatawag niyang two-face si Sinyo para i-point out ang duplicity. Concise at madaling tumatak sa ulo ng tagapanoorin. Technical jab na para sa mga lyric heads. Hindi na yan slant rhyme, tangina, diagonal na. Ang slant rhyme, diagonal line ay maliit pero sharp na mock sa rhyme technique. Tumutugon ito diretso sa craft, hindi lang sa persona. Continuation ng credibility undercutting. Basta, pag yung bara niya masyadong technical, alams na, hindi yung galing sa kanya. Apex sinasabi na kapag naging masyadong technical ang linya, hindi raw siya galing kay Sinyo. Nakakabawas ng halaga sa mga high points niya kung papaniwalaan. Round closer na nagsusummarize ng buong turn ni Apex. Kahit manggaling pa sa barracks yung mga gamit mo ng weaponry, nagpaturo sa maestro, nagpatluto kay Tipsy D, kahit magpatulong sa abakadas kukulangin sa A to Z. Clean closer, tinanggal lahat ng external excuses at sinabi na kulang pa rin si Sinyo kahit may tulong. Effective bilang paper-friendly finish, confidence medium dahil may pangalan reference. Round 1 goes to Apex. Clear margin. Apex kinuha ang round sa steady, varied counters at credibility framing. Samantalang ang pinakamalakas na texture ni Sinyo, sleep, karma metaphor at repetition, medyo delivery dependent. Overall confidence, medium.
Sinyo tumakbo ng coherent copycat puppet narrative. Tinipon niya ang pattern recognition examples at ilang double entendre payoffs. Apex nag-focus sa commerce image takedown ng Real Jokes Clothing gamit ang konkretong prices, brand puns at isang repeating refrain. Ito ang pinaka-close na round, grading confidence, medium at margin maliit para sa Apex. Isang visual brand flip dito. Sakto pag ginawang basahan, Versace on the floor. Ginawang basahan ang imitation Versace, mahusay na image-based mock na madaling bumuo ng mental picture, mas diretsong luxury to low flip. Ginaya yung Versace, kaso naging punda. Versace pundaline ang tumutulak sa counterfeit narrative, compact at paper-friendly. Concrete numbers para mag-drive home ng point. Isipin mo, 500 lang araw nila, tapos t-shirt mo, 600 isa. Ang kapal ng mukha. Lakas P500 versus P600 comparison ang nagbibigay ng socio-economic sting at nagpapakita ng exploitative pricing sa audience. Short product life cycle punch na madaling ulitin ng crowd. bukas. Unang laba, kupas. Pangalawang laba, butas. Una kupas, pangalawa butas. Specific at repeatable. Tumutulong isolidify ang quality complaint. Catchy refrain na inuulit niya. Real Jokes Clothing, maganda lang pag bagong bukas. Real Jokes Clothing, maganda lang pag bagong bukas. Ang brand chorus na Real Jokes Clothing. Ginagawa niyang hook para gawing memetic ang attack. Epektibo sa retention. Wordplay na nagtataas ng craft score. A to Z parang DepEd kasi nga merong class. Up to Z. Deped pun adds a clever institutional layer sa commerce angle. Rewards attentive listeners. Sinyo, nag-deliver ng rounds headline brag dito. Totoo. Pero ito'y malaking sampal sa'yo na ayaw niyong maging ako pero naging ako yung gusto niyong maging kayo. Malakas ang conceptual reversal. Sinabing siya yung naging gusto nilang tularan. Classic brag na madaling mag-stick sa crowd. Double entendre payoff na nakakalabit ng humiliation. Ayan tuloy, natuluyan ka sa laban na gusto mong matuloy. Ang natuluyan ka sa laban flip, nagpapababa sa kalaban gamit ang ambiguidade. Maganda kung audience hulaan parehong meaning. Simple parallelism sa pattern calling ng sinyo. Napansin niyo ba? Nung sinabi kong joker ako, biglang joker din to. Nung sinabi kong nag-gym ako, nag-gym na din to. Nung nag-clothing ako, nag-clothing na din to. Listahan ng behaviors na ginaya niya ang nagpapalinaw ng copycat accusation. Persuasive dahil repetitive at evidence style ang feeling. Label punch para i-reduce ang agency ng kalaban. Papahatak na lang para umangat yung karir niya. Akala ko pa naman malakait na galawan, puta papet na lang pala. Tinawag siyang puppet para gawing dependent at walang originality. Straightforward at madaling tumama sa narrative. Round 2 goes to Apex. Slight margin, ang closing factor. Mas consistent at cohesive ang brand takedown ni Apex, habang si Sinyo may solid narrative at rebuttal framing, pero ilang linya niya sensitibo sa delivery. Overall confidence, medium. Sinyo umakyat sa hard charge. Specific allegation style lines at direct business fraud callouts, plus shock value for immediacy. Apex pumalit sa mas malawak na frame, in-undermine niya ang kredibilidad, nag-flip motives at itinulak ang argument sa scene-level corruption at legacy erosion. Result dito base sa craft at organization, confidence, medium. Ito yung final zinger ni Apex sa round. Joke lang yung karir mo, yung history na! Simpleng dichotomy na nag-diminish ng career at iniangat ang history. Magandang end cap na malinaw at punchy. Short reversal na nag-humiliate ng self-perception. Kala nga siya yung kumakatawan sa nagpapatawan na kagaya. Tinanggal ang credit sa kalaban at inflip sa audience. Malinis at crowd-friendly na sting.
Inilalabas niya ang epekto sa buong community dito. Flip top, kayo na rin gumagawa ng sarili niyong lapida. Sinabi niyang gumagawa ng sariling lapida ang flip top, moralizing punch na nag-elevate ng stake beyond personal beef, linguistic critique ng code switching technique. Kinikeng ko yung salitang Ingles, yun ay depensang mekanismo para maikuble ang katotohanan na mahina siya dito. Inakusahan niyang ang paghalo ng Ingles ay defense mechanism. Smart move para i-undermine stylistic credibility. Role inversion na nagbibigay irony sa identity claim. Sabihin mo naman pag nagpapatawa ka na para malaman ko. Hindi ka nakakatawa bilang komedyante, nakakatawa yung pagkamakata mo. Komedyante versus makata, flip ang nag-turn ng supposed talent into mockery. Mataas ang craft kung naabsorb ng crowd. Dismissal na nagpo-prove ng lack of originality. Yung mga linya mo, kayang-kayang gawin ng kahit sinong hudas. Sinasabi na madaling kopyahin ang lines niya. Basta na lang nababawasan ang impresyon ng uniqueness. Balik kay Sinyo, direct business allegation. Putangina! Boss Clothes? Kaso yung pondo saan napunta? Puta, inista pa! Tinatanong niya kung saan napunta ang pondo at ginamit ang inistafa. Heavy reputational claim na mataas ang risk pero mataas din ang live impact kung paniniwalaan. Specificity, lugar at petsa para patigasin ang paratang. Pa niya sa Valenzuela. Tandaan nyo yung petsa. Tandaan nyo, petsa. February 14, 2007. Nag-check-in sila ni Bakla. Pagbanggit ng lugar at exact date, ginagawa ang allegation na mas concrete at memorable. Pero tandaan, ito pa rin ay isang hindi beripikadong claim sa lyrics. Kasunod ang graphic alleged incident na nagbibigay shock value. Pa niya sa Valenzuela. Tandaan nyo yung petsa. Tandaan nyo, petsa. February 14, 2007. Nag-check-in sila ni Bakla. Akala mo walang nakakita? May baon ka pa daw mantika. Merkules ka ng tanghali, sinubo, niluwa ka daw, buwan na ng wika. Nagbibigay ng detalyeng graphic para humatak ng reaksyon. Effective sa crowd, pero parehong malakas at mapanganib dahil hindi na verify at nakabase sa delivery believability. Practical consumable brand humiliation mula kay Sinyo. Umorder kayo sa Shopee nila, tapos gupitin nyo yung manggas bago nyo i-return. Concrete action. Order, cut sleeve, return ang ginamit para ipakita ang kahinaan ng shop. Vivid at madaling i-visualize ng audience. Round 3 goes to Apex. Clear margin. Sinyo umasa sa immediacy at scandal hits, pero Apex ang nag-deliver ng mas organized at craft-heavy assault na nag-erode ng credibility at legacy. Overall confidence, medium. Apex wins 3-0. Apex 3, Sinyo 0. Editorial summary. Apex consistently returned to tight, paper-solid attacks. Credibility, commerce, scene critique, with repeatable punchlines and technical jabs. Habang Sinyo nagpakita ng mataas na hit moments at memorable metaphors, pero marami silang nakadepende sa delivery at crowd buy-in, kaya hindi naging sapat para i-flip rounds. Confidence, medium. Tip lang, maraming highlight dito ang gumagana live, pero kung nag-review ka sa transcript, Apex ang mas nagtira ng paper-proof material. Kung gusto nyo, panoorin ulit ang mga highlighted bars at pansinin ang delivery cues. Doon malalaman kung alin ang talagang tumama sa crowd.